Blessed Sunday! Good morning po sa bawat isa. Welcome po sa ating church, sa Pilgrim Baptist Church, Mabuhay, Cavite. At sa umagang ito, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos sa ating pong Sunday School. Last time, pinag-usapan po natin about salvation. And today, it's about eternal security. Yung kaligtasan po na natamo natin sa Panginoon, ito po ay secured. Ito po ay hindi mawawala. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Pwede pa pasaksak yung bro? Para secured yung lamig natin dito. Yan. Alright. Thank you very much. Now, may mga Christians na ang kaligtasan nila is also about the Lord Jesus Christ. Ang gospel nila, same with us. Kaso nga lang, ang salvation sa kanila nawawala. Ngayon, mahirap yung ganong turo. Kasi, kaya naman daw nila tinuturo yon kasi aabusuhin daw ng mga Kristiyano yung kung ligtas na sila, ibig sabihin, malaya na silang gumawa ng kasalanan. Kaya nga, in-emphasize yan sa Bible, lalo ni na Apostle Paul, na ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya para sa paggawa ng kasalanan. So for them, parang Catholic pa rin ang isip. Sa Catholic may mga immortal sin, mga mortal sin. Kapag kinumit mo yung mga mortal sin, immortal sin, venial sin, yung mga pagganon-ganon pa, daming uri ng kasalanan. Pag yung mga matitinding kasalanan, ang kinumit mo, anong talaga, hindi ka na, wala nang way para mapunta ka sa heaven. So, ganun din, kapag matitinding mga kasalanan daw yung ginawa mo, marahil ikaw ay mawawalan ng kaligtasan. But ano ba talaga ang turo ng Panginoon? Last time, we talked about salvation, and we believe that once a person naniwala sa Panginoon, nothing more, nothing less, si Jesus Christ lang talaga ang tagapagligtas, we believe na ang taong ito ay magkakaroon ng kaligtasan sa heaven na mapupunta. And that is eternally secured. Though kahit ang sabihin pa ng ibang mga tao, o ibang mga nanampalataya na, halimbawa, ito, ganyan, maraming narinig nila eh. Kaya nawawala ang kaligtasan. Tsaka, paano daw ang tao magiging faithful? But, hindi natin mapag-usapan ngayon, paano i-debunk yung mga arguments ng hindi naniniwala sa once saved, always saved. Kundi, pag-uusapan natin ngayon, bakit ba tayo naniniwala na we are eternally secured? Habang buhay, na yung sa kaligtasan natin ay secured sa Panginoon. This lesson is very important. Assurance of our salvation is important in enjoying our fellowship with God. Mahirap kasi na pag ang thoughts mo, baka nawala na yung kaligtasan ko. Ganito yun eh. Anong measure or anong read, anong panukat ang gagamitin natin para masabi ng isang believer na nawala na yung kaligtasan niya, kung totoo na nawawala ang kaligtasan? Meron bang sinabi sa Bible na, pag nakasampu ka ng kasalanan, nawala na ulit yung kaligtasan mo. Kailangan mo balik loob sa Panginoon para bumalik yung kaligtasan mo. Wala naman. Tsaka pangalawa, binibilang ba natin yung kasalanan natin? Hindi naman. Di ba, Brother Andy? May tao bang nagbibilang ng kasalanan niya? Ngayong araw na to, ilang ba yung nakasalanan? Siguro mga 10. Pag nakaabot na ako 100, wala na. Ngayon, kaya nga nauso yung saan ka pupunta, magsisimba, maglilinis ng kasalanan. Mali yun. Okay? Magbabawas ng kasalanan. Mali din yun. Hindi tayo nagsisimba para mabawasan yung kasalanan, malinis ng kasalanan. Ang totoong Kristiyano, nilinis na talaga ng Panginoon. Hindi lang binawasan, hinugasan. Diba? Yung thoughts ng we are washed by the blood, ibig sabihin, wala na talaga. Wala na yung dumi, wala na yung kasalanan. And how can we enjoy our fellowship with God? Now, this is very vital in a sense na kapag tayo ay may kasalanan, ang salvation hindi nawawala. Pero yung fellowship mo sa Panginoon, ang sure, nawawala. Ano ibig sabihin ng ang fellowship o ang pakikipag-ugnayan, pakikipamagitan mo sa Panginoon? Fellowship, pakikisama, the presence, by the power of the Holy Spirit, yun yung mga nalulus mo. Hindi ka masaya, malapit ka gumawa ng kasalanan,
Kasi malayo ka sa Diyos. Okay? Your relationship, the relationship is still there, but the fellowship ay hindi. So, Roman numeral number 1 in our lesson, we are eternally secure in Jesus Christ. Secured in the Lord Jesus Christ. The life God gives is eternal life. Magbasa tayo ng salita ng Diyos, John 6:47. So usually, ito yung ginagawa natin sa Sunday School. No? Basa-basa ng mga verses. Pero sa preaching, we try to stick to our passage. Very verily I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Now, sa King James, makikita mo yung the word na th. Okay? Kasi yan yung nagpapakita yan ng continuous action of the verb. No, wala naman kasing, oh Lord, ayaw ko na maligtas, hindi na ako naniniwala sa iyo. Babalik ko na yung kaligtasan ko sa iyo. Walang ganon. Okay? Hindi pwedeng mangyari yon. So, those people na talagang regenerated, sila talaga ay ligtas, naniniwala sa Panginoon. The Bible says, we have everlasting life. Na mahirap yung turo na naniwala ka ba? Oo, pero hindi pa natin sure na may everlasting life ka. Kasi nagkakasala pa tayo. Mali yun. Parang katulad na lang tayo ng nakagawian nating relihiyon na nagsasabi na hindi natin malalaman kung saan yung tayo mapupunta pag namatay tayo. Pag namatay tayo, tsaka na lang natin malalaman. Yan ang turo sa atin. Kaya ang sabi sa atin, magpakabait tayo. Para pag mabait tayo, matitiyak natin na mapupunta tayo sa langit. Lumaki tayo sa ganun. Mabuti, si Sir Kim, lumaki ka sa simba. O, mabuti, kami, Andy, ilang taon ka na naligtas? Bata ka pa, nandito ka na sa church? Hindi pa. Oh. So, nakakapakinig ka rin ng mga turo. Magpakabait ka para mapunta ka sa langit. Ganon tayo pinalaki ng ating nakagisnang relihiyon. Di nakakaalam. But, no. When God saved us, we already have everlasting life. Possessed na natin. Ang kaso lang, hindi pa siya full. Hindi pa siya 100% yung salvation. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pwede pa ako di maligtas. No. Halimbawa, sa November, yung sense ng down payment, sa'yo na, pero down payment, sa'yo na yung isang bagay, pero hindi pa fully purchased. So, paulit-ulit natin itong sinasabi. When God saved us, He already saved us from the curse and from the power of sin. From the curse, power, and penalty. Yung kapangyarihan, sumpa ng kasalanan at kabayaran ng kasalanan, ligtas na tayo doon. Kaya ang Holy Spirit bumaba sa atin, nag-indwell na sa atin, sa ating the whole us, the body, soul, and spirit, the whole you, okay, as tripartite being. Anong sabi ng Bible sa Ephesians, pinag-aralan natin? Siya ay, balikan natin yon. Pinag-aralan natin yan sa devotion natin, di ba? O hindi ko masyadong na-explain. Ephesians chapter 1, mamaya ito ulit yung pag-aaralan natin. Verse number, yan, which is the earnest of our inheritance. Do you know the idea of earnest there? Ano yung ibig sabihin ng earnest? EARNEST, down payment. Which is the down payment of our inheritance. Sino pinag-uusapan dyan? Sa verse number 13, yung Holy Spirit, the Holy Spirit of the third person of the Trinity, nag-indwell sa atin, sinilyohan tayo, down payment or deposit, nandito na sa atin. Someday, mababasa sa Thessalonians, na yung full purchase, 100%, meron na hindi pa tayo ligtas sa
siya ng kasalanan at sa ating vile body, which is very wicked and sinner. So, kalaban natin si Satan, system of the world, and ourselves. Kalaban natin, kaya nagkasala pa tayo. Kaya pagdating ng araw, ang ating mortal body ay magiging immortal body. Ano pa yung isang kasalanan? Ang kalaban natin, yung system of this world. Aalisin tayo ng Diyos sa mundong ito. Tapos si Satan, syempre wala na. Wala. Hindi din naman tayo pwedeng i-possess ni Satan kasi pagmamayari na tayo ni Lord. So huwag kayong matatakot na ma-possess kayo. Ma-possess kayo ng Facebook, pwede pa. At ng kung ano-anong games, etc., etc. So, we are eternally secured. We have everlasting or eternal life. Ibig sabihin, ngayon, may down payment na pag namatay tayo, diretso tayo langit. Sa Jehovah's Witness, sa kanila, walang impyerno. Pag namatay ka, matutulog ka lang. Tapos sabay-sabay tayong huhuk. Hindi tayo naniniwala doon bilang mga biblical Baptist, bilang mga Baptist. Kasi malinaw sa salita ng Diyos na ang tao, pag namatay, diretso impyerno. So natin may kita sa Luke, Abraham bosom, si Lazarus. Hindi to parable. Totoong nangyayari. Okay? Go straight. And then, meron tinatawag na Abraham bosom. Kung saan, ito sa hell, merong dalawang compartment. Abraham bosom and the hell, which is temporary place of torment. Bumaba si Jesus Christ nung namatay siya. Kinuha niya yung mga saints, mga Old Testament saints. Pero yung hell na nandito literal, which is sinusunog yung mga hindi nanampalataya sa Panginoon. So, hindi tayo matutulog lang. Meron tayong everlasting life. Okay? Any question? Okay. Next, you are a child of God. Yan, kabisado natin to. John, chapter 1, verse number 12. Anak na tayo ng Diyos. Last time, pinag-usapan natin na, look at this, verse number 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Or power, it means right, karapatan, kapangyarihan, okay? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Pinag-aralan natin before sa Ephesians chapter 2. Ano yung mga tawag sa atin doon? Tayo ay children of disobedience, children of wrath. So John 8:44, kausap ni Jesus Christ, yung mga Pariseo, tinawag niyang son of Satan. Diba? Son of your father, the devil. You are son of your father, the devil. So look at those wordings. Children of wrath, children of his disobedience, children of the devil. Yun tayo before. Okay? Bulag tayo. Hindi natin alam. But, once we believe, we receive the Lord Jesus Christ, we have now the power to become the sons of God. Marami mga tao hindi nare-realize yung beauty na tayo ay anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Sa Bible school, first year ako before, may fourth year doon. Ang tawag namin sa kanya si Sir Chip. Sir Chip. Kasi kamukha niya yung Chinese na yung sikat kasi yung palabas na yun, anong palabas yun? Yung fall in love, yung yaya siya. So, yun ang tawag. Ngayon, napaka-professional niya, tapos, pag magsalita siya, talagang words of wisdom. Kasi matanda na siya, siguro mga nasa 45. Tapos, maganda yung trabaho niya. Iniwan niya lahat yun ng Bible school siya, Brad. Parang sa aeroplano, mekaniko ng aeroplano. Parang ganun. Iniwan niya yun, nag-Bible school siya, tapos ngayon missionary na siya sa Taiwan. Okay? Missionary Joey ang pangalan niya. So, parang sabi ko, ang hirap naman ka-fellowship dito kasi parang niya, di ba? Senior ka, tapos ikaw, bago ka lang sa Bible school,
Tapos parang hindi ka kilala. Tapos, alam mo yung parang, pag fresh ka sa Bible school, parang, walang gustong, parang may gap. Parang may gap. Ganun yung point ko. Pero one time, maaga siyang pumasok, tapos nandun ako. Tapos nagulat ako, kilala niya ako. O, Jomar, kumusta ka na? Tapos lagi niyang binabanggit, ganito kasi yan, Jomar eh. Yun, every time na binabanggit niya yung name ko, parang kasama sa pakiramdam. Na ano nyo na yun? Halimbawa kung ikaw meron kang iniidolo o hinahangaan, tapos kilala ka niya, ay sarap sa pakiramdam. Parang, uy, kilala pala ako ni Sir Chip, kilala pala ako ni Kuya Joey, ganyan. Parang ayos. Now, tayo, hindi lang tayo kilala ng Diyos sa pangalan. Kilala niya kung ilan ang buhok sa ating ulunan. Kilala niya kung ano yung kahinaan mo. Kilala niya kung ano yung kalakasan mo. Kilala niya yung mga buntong hininga mo. Kilala niya yung lahat sa'yo. Kasi, bakit? Anak ka niya. Grabe. Lord, lupit mo talaga. Ang ganda na tayo ay anak ng Diyos. Kaya, knowing this, mga kapatid, na anak tayo ng Panginoon, sa langit talaga tayo mapupunta dahil tayo ay na kay Jesus Christ na. So, letter C, excuse me po. Salvation was not based on our works but upon Christ. Hindi siya do, done. Four letters lang. Not 2 letters. Do. No, not do. Done. Tapos na. Hindi you, but Christ. Ang ating kaligtasan. Kung, tignan mo ulitin ko. Kung ang paggawa ng mabuti, ang basihan ng pagpunta sa langit, anong sukatan? Anong sukatan? Sino ang panukat? Ang 10 utos ng Diyos? Ay sinabi ng Bible. Walang makasunod sa utos ng Diyos. At sabi sa James, nalabag mo na yung isang kautosan, lahat yun, nalabag mo ng lahat ng kautosan. Bakit? Kasi nung time nila, yung mga Hudyo, meron silang pag-iisip, medyo deep to meron silang pag-iisip na may mga less important law, tapos may mga more important law. Oo. Ngayon, kaya si Jesus Christ, hindi nakawala si Jesus Christ sa pagtatanong ano mga greatest commandment. Ngayon, wala na si Jesus Christ, sinagot niya na yon. Kaisipan pa rin yun nung church, anong church yung sinulatan ni James? Scattered, di ba? Ng believer nung time niya. Kaya sabi niya, kapag nilabag mo ang isang kautusan, nilabag mo na lahat, ibig sabihin, equal. The law of God is equal in a sense that He is the lawgiver, He is just, He is holy. And we know that the law just point us or bring us to Christ. The Bible says, Galatians, our schoolmaster, it's our teacher, it's our tutor to bring us to Christ, to tell us that we cannot do this and we need someone who can fulfill all of these laws. Now, it's not the 10 commandments ang basihan ng works kung gaano karami o gaano kalaking pera ang ibibigay mo sa church. Walang ganun sa Bible. So, ano ang magiging basihan? Hindi pa rin alam, maliligtas ka pa kasi hindi mo alam kung ano na. Kaya ang gagawin natin, sa November 1, ano ang gagawin ng mga tao? Ipagpe-pray. Ang napaka crazy. Bakit? Nagpe-pray sila sa patay, tapos pinagpe-pray nila yung patay. Hindi nyo ba na-realize yun? Yung sa patay, nagpe-pray ka. Gabayan nyo po kami. Tapos ipagpe-pray mo din yung patay na mapunta dun sa langit. Kung hindi pa nga siya nasa langit, tapos nagpe-pray ka na sa kanya. So, mabuti na lang mga kapatid, nakalaya tayo sa ganitong mga tradisyon. Amen? Kaya, sa November 1, imbis na magtitirik tayo ng kandila, magsiswimming tayo. Oh, hindi pa kayo nag-sign up eh. So, mami, mukhang 3 lang tayo magsiswimming ni Charity. Sabi niya, hindi, kasi baka hindi teki yung mga, sa mga young people, unahan nyo na para, okay? Imbis na magtirik, pambira. Bata kami, every year. Kasi ang nanay ko, napaka-strict Catholic. Manang yun, Naimel.
sa simbahan. Minsan, sama ko dito si mama. Napaka-faithful. Kaya din kami siguro, yung moral namin ay medyo okay, kasi religious nga. Gumawa ng mabuti, gumawa ng mabuti. So, every year, nandun kami sa San Mateo, nagro-rosaryo, nagno-novena, nagse-session, pinagpe-pray yung patay, tapos ipag-pray yung patay, gabayan niyo po kami. Kaya gulong-gulo talaga ako nung bata ako. Kaya nung sa iba ko, ang dami ko talagang tanong. Okay? Walang basihan. Kasi ang basihan, hindi good works, but Jesus Christ. Ginawa niya na lahat ng, kaya nga, ito ang pag-iisip ng mga Hudyo, ito yung kautosan, sundin natin, and then righteous tayo. Pero sabi ni Jesus Christ, oy, alam mo ba, kapag tumingin ka sa isang babae ng pagnanasa, adultery na yun sa puso mo. Oy. Pagpatay, hindi, magalit ka lang sa kapatid mo. Masabihan mo lang siya ng raka, ulol, ng mura, para that is already a murder. So, sinapakita ni Jesus Christ, hindi nyo kayang sundin ang kautusan. Kailangan nyo ko. Kaya, nung nagpakita siya sa dalawang disciples sa road to Emmaus, anong sabi ng Bible? Beginning from Moses, at saka yung mga Psalms, mga prophets concerning himself. Lahat ang Old Testament patungkol kay Jesus Christ. Next is, Jesus Christ has promised us security. Makikita natin yan sa Hebrews 13, verse number 5, 6:37, and ang favorite natin, John 20-29. Ano ba to? Sinong nakakabisado nito? Kabisado ko to dati. John 10:28-29 to. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither any man pluck them out of my hand. No one will say pluck, snatch. Walang aagaw sa atin. Walang kukuha sa atin. Walang magnanakaw sa atin mula sa kamay ng Panginoon. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to snatch or to able to pluck them out of my Father's hand. Kita natin yan. Hindi tayo mananakaw ni Satanas. Kaya, ganito yan. Kapag ang isang Kristiyano, isang tao naging Kristiyano, hindi na kayang papuntahin ni Satan yan sa hell. Anong gusto gawin? Sirain yung buhay mo. Kaya, mga kapatid, ang church is full of people na pilit na sinisira ni Satan yung buhay. Yung ibang mga sira na yung buhay, nag-give in na kasi sila kay Satan. Kaya mahirap. Ang din, sa New Testament, pag-aralan mo ng malalim, meron talagang mga tao na nasa saan, pero hindi naman talaga ligtas. Napanggap lang na Kristiyano. Okay? Yung test of their loyalty sa Panginoon sa Biblia, doon masusubukan kung sila ba talaga ay ligtas o hindi. And then, syempre, pag namatay na din sila. Okay? Security. May promise ang Diyos. And when God promised something, hindi kayang sirain yung works of man. The promise of God cannot destroy by the works of man. Tama ba? Cannot be destroyed by the works of man. Okay? Hindi kayang sirain ang pangako ng Diyos ng gawa ng tao. Anong gawa ng tao? Good or whether or bad? No. So when God promises something, He will do it. Another one. So sa verse na to, medyo magdadal tayo ng mahaba-mahaba. Kasi ito ay isa sa minamahal na verse ng mga Christian throughout the ages. Romans 8, chapter 8, verse 38-39. And I hope someday ma-preach din natin to dito. At isa sa mga kinagigiliwan nating mga verse sa Bible. Mga young people, nagkakabisado naman tayo ng line ng mga sinasabi sa kay magkabisa din tayo ng Bible, no? Katulad nito, verse number 38 ng chapter 8.
Ang sabi, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall I be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Nothing can separate us from the love of God in Christ. And this verse makes it clear that we cannot lose our salvation. Hindi natin maiwawala ang ating kaligtasan. Ano yung sabi diyan sa verse number 38? Neither death. It means you cannot lose salvation when you die. Hindi mawawala ang ating kaligtasan kapag namatay tayo. Doon nga natin makukuha yung full purchase of our salvation when we die sa presence ng Panginoon. Another one is life. You cannot lose salvation while you are alive. While you are alive. So habang nandito tayo sa mundo, kung ligtas ka talaga. Angels. Ang mga anghel ay hindi nila kayang kunin ang kaligtasan sa iyo. May dalawang uri ng angel. Fallen angel and then those angels na nagmi-minister sa Panginoon. Kaya pag sinabihan ka ng manliligaw mo na, parang kang isang anghel. Siyempre, dahil ikaw ay gusto mo maging biblical, ano ba, fallen angels o ministering angels? At kahit ministering angels yan, do you know what angel looks like in the Bible? If you read the book of Ezekiel, hindi ma-describe. May mukha ng leon, tapos dito may sungay. Kaya pag sinabi ka mukha kang anghel, hindi nakakatuwa yun. Kung biblical. Kung based sa Ezekiel. No? Kasi ang itsura ng anghel, iba-iba. Saka angels, and then may mga times na angels, nagkakatawang tao sila. Actually, sa mga sinerch kong nung old times kasi, merong verse sa New Testament na mag-ingat ka sa mga kinukutya mo, mag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo kasi baka di mo alam anghel yan. Sabi ko, baka may pa ngayon. Ngayon, kaya pala sinabi ng scripture yon kasi sa Old Testament, ganun yung nangyayari. Nagkakatawang tao yung mga angels. Okay? Kaya nga, sa Sodom at Gomorrah, gusto nilang rapin yung mga anghel. Kasi, mga bisita sila. Anong tao talaga sila. Okay? And same with the Lord. Siya ay merong si Jesus Christ, may mga pre-incarnation. So, by the way, ibang usapan na yun. Pero, angels cannot take salvation from you. And Satan categorized as angel. And Satan cannot take our salvation. Another one is principalities. The government cannot take salvation from us. Pwede na lang tayong pagbawalan, maging komunista ang ating bansa, etc. Pero yung kaligtasan natin, hindi mawawala. Powers, the devil cannot take salvation. Things presence. Ito yung mga, nothing happening right now can take salvation from us. Mga things present. Mga nangyayari ngayon, unexpected man or expected. Good circumstances, bad circumstances. Things to come, sa future, nor height, nor depth. Things above or things below, no. Ngayon, sabi ni Soriano, ni Eli Soriano, sabi niya, di ba? Hindi naman kasama dito na ang tao daw ay pwedeng makapaghiwalay sa Diyos kasi hindi binanggit yung tao dito. Eh, sabi ng isang debater, nor any other creature. Sabi niya, ikaw, creature ka ba? Aba? Oo, ayun. Nor any other creature. Kasama yung tao dyan. Mismong tayo, hindi natin kayang tanggalin or alisin. Or, Lord, bawiin mo na yung salvation ko. Ayoko na pala. Gusto ko na si Pero. No. Once you're justified, always justified. Okay? Any question? So, walang bagay ang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Any question? Wala? The Godhead or Trinity keep save. Yung salvation natin, ito masyadong na-discuss. Pag sinabi mong salvation plan,
involve ang Trinity dyan. God, the Father, the Son, the Holy Spirit. The Father planned the salvation, and then, anong plan? Yung Son of God, which is the second person of the Trinity, Jesus Christ, nagkatawang tao. The act of salvation. And then the Trinity, yung the Holy Spirit. Okay? Siya yung nagko-convict sa tao. Pwede natin i-declare ang gospel. Okay? But the Holy Spirit is the one who convicts people. Kaya, sa atin, hindi tayo sa pilitan. Basta i-declare mo lang. Sabihin mo lang na ang tao makasalanan. Na siya ay mapupunta sa impyerno. Huwag kang matakot. Sabihin mo lang. Sabihin mo lang na makasalanan siya. Ang Holy Spirit ang magko-convict yun. Hindi mo trabaho na i-convict. Hindi trabaho ng tao mag-convict. Trabaho ng Holy Spirit. Ang trabaho natin, i-declare. Kaya, street preaching, door knocking, sarili mo, meron kang live, nag-share ka ng Bible verse. Okay? Yun yung ating trabaho. Declare the gospel. Okay. You are eternally secured in Jesus Christ. So, dito tayo sa basic questions in salvation. Number 1, how can I know for sure that I'm saved? Ito. May mga pagkakataon, sabi ng teacher ko, ang mga taong nagda-doubt daw, ligtas talaga sila kasi hindi naman sila magda-doubt kung hindi sila ligtas. Ang unbeliever kasi hindi naman nagda-doubt. Pwedeng good indication, pero minsan kasi, pag naunawaan mo yung language of salvation, may mga tao na akala nila ligtas sila kasi dito lang. Head lang. Knowledge lang. Hindi talaga experientially. Alam nila na si Jesus ang tagapagligtas. Alam nila na namatay si Kristo. Alam nila na nabuhay si Kristo. Pero yung pananampalataya nila, na iligtas sila ng Panginoon, Lord, I'm a sinner, please save me, I cannot save myself. Hindi talaga nila nilagak. Hindi talaga nila ipinunta sa Panginoon. Hindi talaga nila tinanggap ang Panginoong Kristo. Kaya nga tayo, gumagamit tayo ng maraming synonyms. Karatig salita sa Tagalog pag nagsusulwining tayo. Tama po ba? Maniwala, magtiwala, manampalataya. Ano pa? Receive, believe, accept, trust, kung ano-ano na. Kasi maraming Pilipino, di ba? Pinaliwanagan mo na. Ang dami mo na. Pag nagsalwini ka, tapos biglang sabihin, pag tinanong mo na sa dulo, naniniwala ka pa. Tagal na, bata pa ako, tinanggap ko na. O saan ka mapupunta, namatay ka. Hindi natin masasabi yan. Ibig sabihin, hindi talaga nanawaan na kasalanan sila at sa impyerno sila papunta at kailangan nila ng Savior. Hindi talaga nila nanawaan. Pag sinabing naniniwala ka kay Jesus, naniniwala naman ako. Pero again, head knowledge lang yun. Kailangan nilang, Lord, I'm a sinner. I'm wretched. I'm nothing. Please save me. I can save myself. Yun ang kailangan. No? Verse, basahin muna natin. 1 John 5. Diyan na ba kayo? 1 John 5, verse number 13. Napakagandang verse. Every time that you doubt your salvation, these things have I written unto you. Okay? This is a consistent underlying theme of the book of John. 1 John. Sumulat siya that believe on the name of the Son of God. It echoes John chapter 20 na sinasabi doon, but these are written that ye may believe that ye have eternal life. Ay hindi, sa John chapter 20 sinabi doon, marami pa mga bagay na ginawa si Jesus Christ na hindi ko na naisulat. Kasi kung isusulat ay hindi sasapat ang mga pahina o libro sa buong mundo para isulat yung mga ginawa niya. Ngunit isinulat ang mga ito upang maniwala na si Kristo ang anak ng Diyos sa ang tagapagligtas. Same. So, yun yung theme ni John. Si John na nagsulat ng Gospel of John at yung 1st, 2nd, and 3rd John, same tao to. Inulit niya dito.
But these things, and verse number 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know. Now, naalala niyo sa Book of Isaiah, chapter 4, sabi doon, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you reject knowledge, I also reject thee. Ba? Now, knowledge in the Bible is not just mere here, na alam mo lang. But knowledge, not just by head, but experientially. Hindi nila na-experience ang Diyos kasi hindi nila kilala ang Diyos. But know here is you experience. Di ba? You believe the Lord Jesus Christ, that ye may know that ye have eternal life. You can testify that you are saved. Again, paulit-ulit natin sinasabi, ang kaligtasan, ang makaalam lang yan, ikaw at ang Diyos. Kaya ngayon, examine yourself sa Bible, whether kung ikaw ay nasa pananampalataya, ang ginamit doon, the faith. Okay? Kung pinaniniwalaan mo talaga na si Jesus Christ ay tagapagligtas, anak ng Diyos, walang kasalanan, at lahat ng mga tinuturo ng salita ng Diyos, the body of faith. That ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Bakit isinulat? Upang malaman natin, upang ma-experience natin na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Again, every time that, lalo na sa mga bagong Kristiyano, excuse me po, ito yung kanilang sakit. Palagi silang nagda-doubt kung sila ba talaga ay saved. Kaya ulit-ulitin natin, naniwala ka, sinabi ng Diyos, and then rest your case. Okay? Ano yung sabi ng hymn natin na ano yung kinanta natin sa church? Yung mamaya na lang. Wala na akong plea. Wala na akong masasabi. I rest my case kay Jesus Christ. Diba? No other plea. Si Jesus Christ. I rest my case. So, you rest your case. Okay? Number 2 question. What if I don't feel saved? Ito. Paano kung hindi ko nararamdaman na ako ay ligtas? Salvation is not based on feelings. Ang naalala ko, sino dito nagpupunta sa Ambel Business Park dati kay Brother Velarde? Diba? Yahweh El Shaddai. 1 plus 1 equals 3. 3 plus 3 equals 7. 7 plus 7 equals 15. Walang Brother Mike Velarde dito. Ambel Business Park, Yahweh El Shaddai. May appointment ako kay Yahweh El Shaddai. Wala, no? Sa ano lang. Bata ako, sabi ko po sa inyo kanina, napaka-strict namin Catholic at faithful, nakikinig every 12, every morning, every night. Lagi nakikinig ng preaching si Mama ni Brother Mike Velarde. Tapos, pag nandun ka sa Ambel, sasabihin nila, dapat, paano ka masabi na talagang may nabago sa buhay mo? Kasi nung pumunta ako sa Ambel Business Park, parang may bumaba sa akin, tas parang may umikot-ikot sa tiyan ko, naramdaman ko talaga. Mga kapatid, hindi po ganun. No? Nung nasave ba tayo, naniwala tayo kay Jesus Christ, meron tayong naramdaman kakaiba sa katawan natin na parang nakuryente tayo. Ikaw ba, Brad? Okay? Feeling in a sense in our physical body and in our emotions, it may be na ikaw ay emotional or not. Because salvation is not based on our feelings. Okay? Salvation is based on what? Next slide. Fact. What is the fact? This is what the Word of God says. Ito yung katotohanan. Parang iyan yung pinaka-foundation. Parang sa ilalim ng pyramid. Ayan yung pinaka-foundation. Ang salita ng Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos na kapag naniwala ka kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Diyos sa sariling tagapagligtas, ikaw ay ligtas na. Amen? So, pinaniniwalaan ba natin yon? Amen. Praise the Lord. Now, second one is faith. That is the fact, and we believe those fact. Ang ating pananampalataya, nilalagak natin yung kung ano sabi ng salita ng Diyos. I believe what the Word of God says. And feelings. And then my emotion begin to respond to what I believe.
To be happy that you are a child of God. And this is the promise He had promised us, even eternal life. Now, ganito. Ang ibig sabihin, you may feel it, may iba umiiyak pa. Nung ako ay naligtas, halos lahat ng kaklase ko sa third year, nabagyan ko sila ng salita ng Diyos. Yung isa pa, iyak-iyak pa. Diba? Umiyak siya kasi iniwan siya ng boyfriend niya. Kasi naging baptist yung boyfriend niya, sira ulo yung boyfriend niya, naging baptist, naligtas. Tapos pumasok ng seminary. Tapos doon daw sa seminary, pinagbe-break sila. Bawal marunong girlfriend. Kaya nung siniran ko siya, iyak siya ng iyak. Ganun pala. Pero save ba yun kasi umiyak? No. Pero pwedeng naiyak tayo, tuwan-tuwa tayo, but hindi yun indications na ikaw ay ligtas. Naiintindihan po natin mga kapatid. So, ang emotions, tayo bilang mga tao, minsan na-neglect natin to bilang mga Baptist. Tayo mga tao ay emotional being. Kaya mali yung sabihin na wag kang umiyak.